Live nakuha po yan ng Dragon at Lion Dance ngayon sa Binondohuyan kung saan tuloy-tuloy ang pagdiriwang sa unang araw ng Year of the Metal Rabbit. Samantala, grande rin ang selebrasyon ng Chinese New Year sa isang restaurant dito sa Quezon City. Dinaluhan pa ito ng mga kinatawan ng Vatican at ilang politiko. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela? Mel, makulay at maingay ang naging pagsalubong ng Chinese New Year dito sa isang restaurant sa Quezon City na dinaluhan pa ng ilang personalidad. Pagsindi ng paputok na sawa, sinimulan na ang selebrasyon. Ang bawat hampas ng tambol, sinabayan ng lion dance, pantaboy ng masasamang espiritu ayon sa paniniwalang Chinese. Kasama sa mga dumating para makibati ng Kung Hei Fat Choi ay sila House Speaker Sonny Belmonte at ilang politiko. Espesyal na panauhin din si Archbishop Edward Joseph Adams, ang papal nuncio o ang kinatawan ng Vatican sa Pilipinas at iba pang obispo. Ayon sa may-ari ng restaurant, 20 taon na ang tradisyong ito ng masayang pagsalubong sa bagong taon. Nakasentro raw kasi sa Maynila ang selebrasyon ng Chinese New Year. Kaya ito naman daw ang tumatayong alternatibo ng mga Chinoy at Pinoy na taga Quezon City. Sa mga oras na ito ay pumasok na nga yung lion dancers sa loob ng restaurant para ipagpatuloy yung kanilang sayaw at para i-bless na rin yung restaurant. At syempre, itong selebrasyon ay susundan ng maliit na salo-salo ng mga tradisyonal na Chinese cuisine tulad ng manok at ng noodles na pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa bagong taon. Mel? Mag-uwi ka ng siopaw, ha? Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa. Kuha po sa CCTV ang isang lolo na nagnanakaw umano ng mga prepaid card sa isang tindahan. Ang tumutok naman ay si Aubrey Carampel. Tanghali nitong Lunes nang pumasok ang mamang ito sa isang tindahan ng prepaid cards at cellphone accessories sa may Philcoa, Quezon City. Nagtanong raw ito kung may tinda silang budget card na pwedeng gamiting pantawag sa Middle East. Habang may mga itinatanong, biglang dinukot nito ang mga prepaid cards mula sa kanilang istante. Animoy inisa-isa niya ang mga cards na tila may hinahanap. Pero maya-maya pa, kuwang-kuwa sa CCTV camera na may naiwan pang card sa kaliwang kamay niya at dali-dali niya itong tinakpan ng wallet at itinago ang kamay at saka umalis. Ayon sa may-ari ng tindahan na si Minerva de la Cruz, pag-alis raw ng mama, binilang raw nila ang mga cards at doon nila nalaman na natangay na pala nito ang ibang prepaid cards na aabot ang halaga sa 15,000 piso. Nagmamumuestra siya eh. So, yung tingin mo, nasa face niya dahil meron siya mga tinatanong. Tapos, yung pala yung kamay niya, ang bilis-bilis na. First time customer daw sa kanilang shop ang mama. May taas na 5'6" at nasa edad 70. Hindi nga raw nila akalain na magnanakaw pala ang lolong ito na mukha pa raw foreigner. He's English speaking with a Middle East accent. In his 70s, who would ever think na magnanakaw pa yung mga ganong edad at foreigner pa ang tingin namin. Malaking tulong nga raw sa kanilang tindahan ng CCTV camera dahil sa pag-review nila ng kuha ng CCTV, nalaman nila na ang lolo na nagpanggap na customer ang siyang tumangay ng nawawalang prepaid cards. Maaaring nasa paligid lang daw ito at patuloy na nambibiktima, kaya naman may panawagan si Minerva. Kung nakikilala nila tong tao na to, ipagbigay alam nila agad sa GMA7 or sa kapulisan. Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. Abangan sa kabila ng muling pagsiklab ng gulo sa Egypt. Sa pilitang paglilikas ng mga Pinoy, hindi pa raw kailangan. Mamahaling Ferrari na disgrasya sa Pasig. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.